Okay. O, yan magandang balita natin. Yan ang gusto madinig ng mga kababayan natin ngayon. Bonus, incentive, mga regalo. Okay, ito mga kaibigan, mag-ingat tayo ha. Tinututukan talaga natin ito dahil magpapasko marami talagang kahit papano makatulong tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa mga kababayan natin. Ito, balik tayo sa mga nakawan. Kahapon humingi na sa akin, humingi na ng paumanhin sa publiko itong nakuna ng CCTV, no? Kasama yung asawa niya, kasama yung bata, mga kaibigan. In-interview na natin to at sana maintindihan daw sila ng publiko. Ito yung interview kahapon, mga kaibigan. Kasi bandang hapon nagkita pa kami, no? Nag-usap pa kami ng personal. At doon may sinabi siya sa akin na unahin mo lang natin to, itong pag-amin niya at paghingi ng paumanhin doon sa may-ari at sa publiko. So, nasa linya natin yung lalaki na yon, nakaputi. Hello sir, magandang umaga sir. Sir, Ha? magandang umaga po. Sir, kayo yung nandit yung nakita sa CCTV, isang babae, isang lalaki yung kumuha ng damit. Ako po, sir. Okay. Anong nangyari, sir, at bakit yung damit nilagay sa bag? Nagawa ko lang naman po kasi yun. Nagandaan lang po kasi yung anak ko doon sa damit na pambata. Kapos po ako sa budget. Kaya yun, nagawa ko lang po yung ganun. Asawa mo yung babae? Opo, sir. Okay. Kasi may nakita ko dito, talagang, saan nyo nilagay yung damit? Sa bag, di ba? Damit ba yun? Sapatos? Opo, sir. Damit ba yun? Damit po yun ng pambata. Damit na pambata. Tsinelas po yun, sir. At tsinelas? Damit. Oo. Bakit hindi na lang binayaran? Hindi mo lang binayaran? Walang pera? Kapos po sa pera. Wala po kaming kasi po yung anak kong panganay na admit may sakit pa po na convulsion. Na kumbulsyon? Opo. Okay. Total, may reseta pa po nga kami. Hindi pa rin po nabibili hanggang ngayon. Nilapit po namin sa City Hall. Wala naman po ang nakakatulong sa amin. Si Ma'am Rain Byron lang po. Bigyan kami ng pandagdag pambiling gamot. Nakalapit kayo kay Consial Rain? Opo, ilamapit po kami sa iba. Kaya lang, wala pa rin pong update na pinapabalik-balik lang po kami sa City Hall. May trabaho ka naman, di ba? Extra lang po, nag-hollow blocks. Nag-hollow blocks. Magkano ba yung presyo ng sapatos sana ng anak mo? Nasa 300 lang po yun, 320, ganun. Yun lang ba yung nailagay doon sa bag? Yung sapatos na para doon sa anak mo? Hindi, tsinelas po na panlalaki saka yung damit. Yung damit? Apo. Hindi nyo naman binenta? Hindi po. Kasama kasi yung asawa mo din eh. Kaya nga po. Yun ang hindi maganda, no? Na may nangyaring ganon para sa anak mo. Naintindihan ko para sa anak mo yun. Pero nakita ng CCTV. O nga po, sir. Yun nga po ang pati yung mga anak ko na Ilan ba? nagko-comment po. Ilan ba anak mo? 3 po. 3. Ito, bunso to. Opo. Okay, yung iba nag-aaral na. Opo. Grade 2 sa kinder po. Grade 2 tsaka kinder. Okay. So, yung bang damit tsaka tsinelas na ibalik? Hindi na po pinabalik ni Ma'am Jenny ko. Na lang daw po. Pamasko na lang daw po. Binigay na lang sa inyo. Opo. Mabuti, mabait si Ma'am Jenny. At hindi na kayo kinasuhan. Yun nga po, sir. Nagpapasalamat nga po ako kasi ganun po yung ginawa ni Ma'am Jenny. Okay, sige. So, hindi na kayo kakasuhan. Hindi rin barangay. Maliit lang naman ito actually, no? Pambata Apo, lang sir. ito. Pambata lang ito eh. Tsinelas at saka damit. Ilang taon na ba yung anak mo? Yung bit-bit mo nung nakita kayo sa CCTV? So, po, 2 years old po. Batang-bata pa. Or 300 lang naman
300 lang naman sana, di ba? Pamasko mo. Opo. Pamasko mo sa anak mo. Opo, sir. Okay. Sige, so wala tayong magawa. At yung may-ari naman ng tindahan na hindi rin magrereklamo sa iyo at yung nakita sa CCTV na gamit ng bata na para sa anak mo, inilagay nyo sa bag, hindi na rin pinapabalik sa inyo. Regalo na lang sa inyo ni Jenny, yung may-ari ng tindahan. Opo, sir. Oh, ay ano masasabi mo ngayon sa nangyari nito? Kasi ang dami nakapanood nung ipinost eh. Humihingi po ako ng pasensya sa mga nakapanood kasi sana po yung mga anak ko rin po kung nadadamay sa mga salita nila na hindi maganda, dapat sa amin na lang po. Pero nagpapasalamat po ako kay Ma'am Jenny na ganun po yung ginawa sa amin. So ginawa mo Pero lang hindi na po mauulit yun, sir. hindi na talaga dapat maulit medyo maliit na bagay lang Sir, yan. baka pwede po ako makiusap sa inyo, Sir Louie. Yes sir. Kasi nandun po sa isang stasyon, hindi pa rin po namubura yung video. Anong istasyon? Anong stasyon dyan, be? Ha? 1.04. Hindi namin ano yun, hindi namin kasama. Hindi nyo... Oo, siguro kausapin nyo sila doon sa bakit na talakay din doon na i-post din. Nakarating din po. Oo, nakapost din po dun, sir, eh. Oo, wala kaming koneksyon kasi doon sa istasyon na yun eh. Dito, Sige po, ang sir. sabi ko kay Japet, no, tawagan ka para sa suspect, doon sa nakita doon sa CCTV. Kahapon, nakipagkita sa akin, no, talagang nagpapaliwanag. Nakita kami sa isang lugar diyan sa may bahagi ng Santa Monica. Ito pa lang si Sir, hindi ko na babanggitin yung pangalan, ay may dati ng mga record. Ex-convict ito. Nakulong ng 6 na taon sa Iwahig Prisons and Penal Farm, prostrated murder. Napagsilbihan naman niya yung kanyang sentensya o yung ginawad sa kanya ng korte. Lumabas at hindi siya taga rito eh. Yung lalaki taga ibang lugar. Taga ibang lugar, nakapangasawa lang, siguro nandito siya sa Iwahig, may nakilala, nakapagpangasawa ng taga Palawan na taga dito, taga Barangay Iwahig. Nakikiusap siya diyan sa Bukana. Itong tao ay humingi naman ng paumanhin. Makikita sa CCTV, mga kaibigan, hindi na alam na meron eh. Ang kinuha ay tsinelas ng para sa kanyang 2 years old na anak na bitbit niya rin nung makunan sila ng CCTV. No? At isang pambatang damit, wala pang 200 pesos yun. O wala pang 300 pesos. Kaya yung may-ari ng tindahan na to, si Ma'am Jenny, hindi na ipinabalik yung tsinelas ng bata at yun daw po ay regalo na lang sa kanila. Kasi nga humingi ng paliwanag, humingi ng paumanin to, nagpaliwanag. Yung bata, ipinasyal nila dyan sa tindahan. Sabi niya, no? Ngayon, nagustuhan yung tsinelas. Meron yata parang Mickey Mouse yun na tatak o ano eh. Ngayon, ang sabi ng tatay nito, wala tayong pera anak eh. Binitawan, nagmaoy yung bata. Papalabas na sana sila ng tindahan, nag-iiyak. Dumukot sa bulsa, walang pera eh. 25 pesos ang nasa bulsa lang. No? Talagang nagmamaoy. Dahil mahal yung bata, mahal niya, anak niya yun eh. Gusto niyang pagbigyan. Siyempre lahat na namimili doon, namimili ng regalo eh. Pagpapasko eh. Wala nagawa. Talagang, di ba? Mga kaibigan, sinikwat yung tsinelas. Nilagay doon sa bag at yung damit. Ngayon, kung talagang dudugas ka, yung magnanakaw ka talaga, di ba? Bakit yung mga ibang mamahaling gamit doon o
o tinda sa Levi's na pantalon, yung mga Lacoste na t-shirt. Meron mga tinda doon eh. Pwede niyang ilagay doon sa bag para itinda o para ibenta para magkapera sila eh. Pero hindi. Ang nilagay lang nila sa bag, yung hinihiling ng bata na tsinelas na maliit. 2 years old eh. Tsaka damit. Wala silang ibang nilagay doon na mapapakinabangan nilang dalawa. Ano? Kung ibenta man nila yon, pambira magkano lang yon? Diba? Tapos maliit pa, hindi nila kung saan maibebenta yon eh. At saka isang pirasong tsinelas na maliit para sa 2 years old na bata at damit. Iyan ang pinapaliwanag ni Sir. Sabi niya, Sir, nahirapan ako magtrabaho kasi ex-convict ako. Frustrated murder ang kaso ko, pero napagsilbihan ko na sa iwahig yan. Ang hinihiling niya lang, doon sa mga nakapanood, wag na itigil na dahil baka may mag-trigger ng problema, di ba? Mahirap na. Lalo dyan sa Bukana. May anak pa itong dalawa na elementary. No? Mga kaibigan. Yun lang talaga yung, kasi kung gusto nila talagang magnakaw, ay di, isama mo na yung mga damit doon na mga pwede mong ibenta para makinabang ka. Diba, mga kaibigan? Yung nailagay sa bag para lang doon sa anak nila talaga eh. Hindi naman sila makikinabang doon. Diba? Sakto lang doon sa bata. Nagmamaoy kasi. Siguro, ngayon nakakita ng magandang tsinelas, parang ngayon may Mickey Mouse ka natatak daw yata yun eh. Sabi niya, Sir, kikiusap naman ako. Baka si Ma'am Jenny, pinatawad na kami, yung may-ari ng tindahan eh, nung marinig niya yung side namin. Di ba? So, kung iisipin natin, maling-mali ang ginawa nitong mag-asawa. Maling-mali, ano? Mga kaibigan. Pero dahil sa pagmamahal sa anak, para hindi magmaoy, pagbigyan, pag-uwi sa bahay, may suot na bagong tsinelas, iyon ang nangyari, mga kaibigan. Pero after nun, sila nasala ngayon sa isang kahihiyan. Itong lalaki, walang problema. Sabi niya, Sir, walang problema sa akin. Hindi naman ako taga rito eh. Yung asawa ko lang eh. Taga Barangay Iwahig to eh. Tapos may anak kami. No? Kaya ako, sabi ko, ipaparating natin sa publiko yung sinasabi mo. Hindi na ulitin, sabi niya. Baka pwedeng tulungan mo rin ako makapasok dyan sa kahit na mag-labor lang, tagahalo ng simento. No? Tagaabot ng mga kahoy doon sa mga karpintero. Oh, mga kaibigan, nahirapan siya kasi nga ex-convict eh. Sabi ko, sige, gagawa natin ng paraan yan, tapos yung anak may resibo pa. Oh, mamaya nga, lalakad natin yung reseta nila dyan sa ibang mga kaibigan natin para mabigyan, ano? Na pambili ng may uboy. Baka may tubig yung baga o wag naman sana, kaya kailangan ng antibiotic. Oh, sabi ko, wag mo na ulitin, mga kaibigan. Dito makikita naman natin, sabi niya, Sir, wala naman perfectong tao eh. Ito nga, hindi naman sa pinagmamalaki na ninakaw mo yung tsinelas. Kasi kung titingnan mo ito, tsinelas lang na maliit. Yung ninanakaw nga sa gobyerno, milyon eh. Pera ng bayan, ninanakaw eh. Di ba? Yun, hindi lang natin nakikita yun kasi nakatago. Di ba? Milyon ang pagnanakaw ng ibang mga kaibigan natin dyan. Milyon galing sa pera ng bayan. Ito, tsinelas lang to eh. Mali nga. Mali, di ba? Pero humingi ng paumanhin para doon sa anak. Ayun lang pinapaliwanag natin, mga kaibigan. Di ba? Wala naman perfecto eh. Di ba? Oh. Kagaya ng binanggit ko, kung talaga magnanakaw sila, bakit hindi mo pa nilagay yung ibang mga mamahaling bagay doon? Di ba? Anong pakinabang mo doon sa isang tsinelas na maliit tsaka damit na maliit? Na para doon sa bata. Kaya nakikiusap naman to si Sir. Sabi niya, talagang nahirapan ako, Sir, maghanap ng ex-convict ako eh. Frustrated murder kaso ko, pero anuhan ko yun ng 6 na taon dyan sa Iwahig.